Good morning guys. So today is Friday, October 24. Ayan, time check tayo, 5:34 AM. So tapos na ako sa mga gawaing bahay, tulad ng pagpapakain ng mga makukulit na pusa. Ayan, napakain ko na sila guys. And nakapaglinis na rin ako ng konti. So ayan ang house natin. Very aesthetic lang. So ituturo ko kayo kapag day off ko guys. Kasi Sunday day off. Papasok na ako niyan guys. Papasok talaga. So mag-open na ako ng tindahan. Tara na. Let's go. Ayan. Maulan ngayong araw na to ha. Maulan. Kung kailan naglalaba ako, doon umulan. Kapag open na ako guys, 5:40 AM ako nag-open ng aking tindahan. So mamaya ipapakita ko yung harap ng bahay namin para makita nyo kung anong itsura ng tindahan tsaka barbershop sa harap ng bahay namin. So ngayon naman guys is i-display natin to para sa mga chikiting na papasok ng school today. Mabili ito sa akin tindahan guys. Ayan. Kahit yung mga matatanda, gustong gusto to. Umaga pa lang, pagod na ang tindera, kaka-display. Ayan, kasi meron tayong delivery din ng Coke Kasalo kasi kahapon naubos guys. Kaya pala mabili yung Coke Kasalo kasi yung temperature kahapon is 38, di ba? Parang hindi burmats. Ano nangyayari? Hindi ata ume-epekto si hanging amihan. So, ngayon, meron akong delivery ng Coke Kasalo na ubusan na ako. Sana dumating agad si kuya. And then, umorder na rin ako ng alak. Nagre-ready na tayo kasi undas. And ngayon din, guys, na magtitinda ako, di ba? Darating na yung Pasko, December. Balak ko sanang bigyan ng regalo ang aking mga suki dito sa aking tindahan. So, bigyan niyo ako ng idea kung ano bang magandang iregalo sa kanila. Dahil sa pag-support sa aking munting tindahan. Ano ba yan? Di ba nasisira yung eardrum? So, nagde-drive na yun. Ang lakas ng sounds ng tricycle niya. Anyways, ayun, bala ko silang bigyan ng regalo. Yung ano lang naman, sakto lang sa budget. Yung hindi naman ikakalugi ng ating tindahan, guys. So, ito naman ang aking asawa. May delivery ako ng kape guys. Diyan muna kayo. Ngayon naman guys, ipapakita ko yung barbershop sa inyo. So, ito pala yung entrance ng namin, bahay. Ito yung gate. And then, ayan yung barbershop. Ako naman dito. Yan, kabilaan siya. Ayan guys, ang tindahan ko. At i-check ko naman kung meron siyang customer. Ito ang barbershop. So, ayan ang barbershop. Kaka-open lang niya. At ayan ang aking asawa. Ayan. Diba? Very aesthetic din ang kanyang barbershop. Ayan si Sadyang Nim. Say hi. Ayan guys, yung aking tindahan. Sakto lang yung size ng tindahan ko. Hindi naman siya ganun kalaki. Ayan. So, ayun na nga, no? Balik naman tayo din sa tindahan. So, ang topic siguro natin ngayon is, kamusta na ba si Sans Vogue? Since 1 year na siyang nakatira dito sa Pilipinas. Yes, 1 year na kami. Ang bilis lang, no? And pang second Christmas na namin. And super excited ako. Ngayon naman guys, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kamusta na ba yung buhay namin dito? Siyempre, sa Korea, sasahod ka ng 5 to 6 digits. Tapos, dito sa Pilipinas, ayan, ka na lang, self-employed. Since ako po ay isang sari-sari store owner, TikTok affiliate din. Tapos, yung asawa ko naman po is barbershop owner. So, okay naman kami guys. Nakaka-survive naman kahit papano. So, ang mindset talaga kasi namin is wag naming hanapin yung sahod namin sa Korea dito. Ayun. Kasi madidepress ka kapag iisipin mo yun. Diba? Yung sasahod ka ng ganun kalaki. Dito, pahirapan sumahod ng ganun. So, ang mindset namin is go with the flow lang. At least, nakakapagbayad kami ng bills, nakakasurvive kami araw-araw, nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw, na
hindi mo na kailangang umutang. Yung mga ganon, guys, diba? Kahit yung mga ganong bagay, masaya na kami. Simple lang. Nakakalabas naman kami kahit papano, every Sunday, ine-enjoy namin. Kasi ako, guys, kasi yung mga ibang sari-sari store, talaga, sari-sari store owner, I mean, talagang yung buhay nila is umiikot na lang sa kanilang sari-sari store. Hindi talaga sila nagsasara. Ako, guys, Sunday, kahit sinasabi nilang malakas pag Sunday, nag-half day talaga ako kasi family day. Kung hindi naman half day, yung Sunday talaga, hindi ako mag-o-open. Kasi kailangan din po nating mag-relax. Diba? Sa Korea, Saturday, Sunday ang day off. Dito, ano lang, Sunday. Pero okay lang yun, guys, kasi masaya pa rin ako dito sa ginagawa ko. And iba rin talaga kapag nandito ka sa Pilipinas. Mahirap, pero laban lang. Kasi nakaka-survive naman po kami kahit papano, since hindi rin naman kami nagbabayad ng rent dito sa aming mga business. Siguro maswerte din kami kasi yung lupang na-acquire namin is maganda yung pwesto niya. Actually, guys, alam nyo ha, second house na namin to. Yung unang pinagawa ng asawa ko na bahay is nasa subdivision siya. Yes, sa kabilang barangay po. So, pangalawang bahay na namin ito. So, nung nalaman namin binibenta nga nila itong lupa na ito, ayun, napagdesisyonan namin na ibenta yung unang bahay. So, meron akong picture dyan. Ayan. Ipopost ko siya dyan. Yan po yung unang bahay namin. Sa subdivision naman siya. Ayun, binenta namin siya. Kaya nakapagpagawa kami ng bahay dito. Ayun, naputol yung vlog. So, kanina, merong bumili ng kalahating case ng Red Horse. Ang aga-aga nga, 9:49 pa lang. So, tapos, ngayon naman, merong bumiling ramyon, Korean noodles. Yung ramyon na mild. Ayan, bumili siya ng 2. Buldak nga hinahanap niya, pero naubusan ako ng buldak. Sa SNR ako bumibili nun, guys, ng mga ramyon and buldak noodles. Ayoko sa online kasi baka fake, di ba? Mahirap na. Nagbebenta ako ng mga kinakain or kinoconsume ng mga tao. Kaya, make sure ko na original yung mga binibenta ko. Bongga. So, ang hirap palang mag-vlog kapag nagtitinda kasi paputol-putol tayo. So, ang ginawa ko kasi nakalimutan ko yung pinag-uusapan natin kanina nung merong bumili. Ayun, nag-stop tayo dun sa binenta nga namin yung bahay namin para mapagawa nga itong bahay na to. So, yun na nga, guys. Ayan yung binenta namin. Ito naman yung bago. Pero iba na siya ngayon, guys, kasi pinabubong namin yung harap para hindi mabasa yung sasakyan. Tapos yung sa gilid naman, doon namin pinatayo yung sari-sari store, diba? Pero hindi naman kami nagsisi na binenta namin yung unang bahay kasi mas maganda naman yung napili naming pwesto dito kasi nakakapagpatayo kami ng business. Tatanungin nyo ako kung masaya ba kami sa buhay namin dito sa Pilipinas. Yes po. Masaya kami, kontento kami kung anong meron kami. Hindi na namin hinahanap yung lifestyle namin sa South Korea kasi ibang level yun, guys. Kung anong meron kami ngayon dito, thankful and contented na kami. Ayun yun. Para, syempre, peace of mind na din. Huwag mong isipin yung sahod mo doon sa Korea. Peace of mind kung anong meron ngayon. Masaya na kami. Pero alam nyo, guys, yung mga business namin ngayon, we want more. Pero from now, syempre, start muna sa maliit. Mahirap nang biglain. Diba? Parang just soon. Pero share ko din sa inyo. Pag, andun na. Kasi baka ma-evil eye tayo, guys. Diba? Kung tatanungin nyo ako kung masaya ba kaming mag-asawa na iniwan namin yung Korea and dito na kami sa Pilipinas for good, yes. Masaya po kaming mag-asawa. Ayan, malapit kami sa mga pamilya namin, hindi kami malayo, hindi na kami na-homesick, nakakapasyal pa rin kami, nakakapag-mall, nakakanood ng sine, ayan, nagpipiknik with family, diba? Ang saya-saya noon. So, ayun, guys, hindi kami nagsisisi na ako, lalo na ako kasi yung asawa ko end contract na. Ako naman is early exit ako, hindi ako nagsisisi kahit meron pa akong 1 year and 10 months. Masaya kami dito kung anong meron na kami. Ayun, contentment lang naman is the key. So, yun lang siguro yung vlog natin today, guys. Kasi medyo mahirap din mag-vlog, pahinto-hinto tayo kapag merong bumibili. So, ayan, see you na lang sa ating next vlog. Maraming salamat sa panonood. Bye!